Yun! Na. At least nakita na. Hindi, pero check mo muna ulit. Oh. Buti, hindi pa tayo nagsisimula, no? So, first time pa lang kasi natin ngayon na gagawin to. Yan. So, first time pa lang kasi natin ngayon na gagawin to. Malakas talaga, oh. Sige. So, pati, dawakan ko lang tong mic para kung siyempre gusto ko na magsalita din si Kuya Edo. Ngayon, hindi naman masama yung sinasabi na banal na kasulatan. Kaya lang, meron tayong dapat i-consider. Sabi dito, no, Paul instructs believers not to accept everything blindly, but to test all things against the truth. Yet, this command assumes that the believer already has the right foundation and maturity, and without that, all one could accept errors as truth. So, ang prinsipyo, mga kapatid, bago ka magsuri sa lahat ng bagay, siguraduhin mo muna na meron kang tamang foundation. Tama? Kapatid, no? Tama, so hindi naman pwede na, sige, aralin mo lahat. Paano mo malalaman yung tama? Paano mo malalaman yung parameter? Paano mo malalaman yung basihan? Kung inaral mo nga lahat, dun sa pinag-aralan mong 10 denomination, wala pala dun yung tama. At hindi mo rin alam yung tama kung nandun na wala. Dahil wala ka namang foundation. So, ang mangyayari nun, tatanggap ka na lang ng gusto mo. Oo, no? So, tatanggap ka na lang dahil, hindi, ito yung nandito Tama? Karamihan ng denomination ngayon, mga kapatid, hindi naman kasi pag sinabi mong paramihan, na ikausap ko ngayon, yung gospel daw ay iisa lang dahil yun ang paniniwala daw ng lahat ng mga denomination. So, ibig sabihin nun na napansin ko na ang parameter pala ng katotohanan sa kanila, paramihan. Umaga, ano masasabi mo doon, Kuya? Pagka, ano ba? Totoo na ba yun? Totoo na ba yun pagka maramihan? Hindi naman masusukat sa paramihan ang katotohanan. Si Noah nga, 8 lang ang naligtas 100 taon siyang nangaral. Kaya si Apostle Paul, nag-iisa lang siya. Ang iba naman, 12 apostol, magkaiba naman sila ng gospel. Hindi dahil sa marami, yun ang dapat nating susundin. So, hindi pwedeng parameter natin yung dami, no, na pag sinabi mo na, hindi, maraming naniniwala dun ang problema, mga kapatid ngayon, kung paramihan ng paniniwala, mas maraming Muslim. Yes. Ano ba? So, sila pala yung tama. Kasi nga, paramihan yung basihan Pangalawa naman, yung basihan nila, kung ano yung nakasulat sa Biblia. Totoo din naman yun. Naniniwala kami na doon. Kaya lang, ang problema, hindi naman porket nakasulat sa Biblia, para sa atin na. So, dapat alam mo din kung ano yung foundation ng para sa'yo at hindi para sa'yo. Tama ba? Amen. So, yun po yung pag-aaralan natin. So, ngayon, may 3 bagay, no? Ito, napakasimple lang nito. Hindi naman natin pahihirapan, no? Sa mga kababayan natin. Na bago ka sana sumuri sa lahat ng bagay, siguraduhin mo muna na tama yung foundation mo. Tama. No? You need the right foundation of faith. Babasa lang ako sa awit, mga kapatid, no? Dito sa awit sa 11 verse 3 para suportahan natin ang kasulatan tong ginagawa natin. Pag-aaral, ano? Sabi po dito, 11 verse 3, 11:3, kung ang mga saligan ay nasira, foundation yun matuwid ba'y may magagawa? So, pagka nasira na yung foundation, ano magagawa natin? No? Ngayon, ang problema, yung foundation ng tama, dapat natin maintindihan. No? Pag sinabi mong foundation, elementary yan Kumbaga sa, pangunahing aral. Pagka pangunahing aral, importante. Okay? So ngayon, tama.
Hindi ka makakabuo ng sentence tsaka ng word kung walang fundamental ABC, di ba? ABCD, no? So, alphabet tawag nila doon. Sa atin naman, abakada. So, dito, you need the right foundation. At ang unang-unang foundation dyan, Kuya Edo, nakalagay, pakibasa mo. Number one, ang number one na para sa atin sa strong foundation natin, no? To prove all things, you must start with a strong foundation. Number one, Christ according to the mystery. Mababasa natin yan sa Romans chapter 16, verse 25. Sabi po sa Romans chapter 16, verse 25. Kaya, basahin natin. Hawakan mo Kuya Edo yung mic. Sabi dito, sa chapter 16, verse 25, na at ngayon sa Diyos, na may kapangyarihan magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at sa pamangangaral ni Jesucristo ayon sa payag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon. So, preaching Christ according to the revelation of mystery. So, ngayon, ang delikado kasi ngayon Kuya Edong, sasabihin sa iyo ng mga tao, paniwala natin si Kristo. Sundin natin yung aral ni Kristo. Tingnan muna, sinong Kristo ba yan? Baka yan yung Kristo ng prophecy. Naririnig ko rin yan doon sa pinanggalingan ko, no, kay Mr. Soriano. Sino ba ang dapat natin sundin? Si Kristo o si Pablo? At siyempre, pag wala kang alam sa revelation of the mystery, sa dispensation, dapat si Kristo. Diba yun ang dapat natin? So, ang problema nito, pinaglalaban si Kristo at saka si Pablo, no? Pero hindi ganun ang ano eh. Now, number one, yung Christ according to the mystery. Yung Kristo po na dapat nating sundin ngayon at maunawaan is yung according to the mystery. Hindi yung Kristo ng tinatawag nating earthly ministry under the law. Ang Kristo po natin ngayon is exalted Christ eh. Hindi po siya yung ipapakong Kristo o yung mamamatay na Kristo at nasa ilalim ng batas. Ang Kristo po nga natin ngayon ay exalted at resurrected, glorified Christ. Pati, di ba? Yes. Amen. So sabi dito, not Christ in His earthly ministry to Israel only, but Christ revealed through Paul for the body of Christ. Ngayon, ang tanong sa makatwid, hindi na tayo naniniwala kay Kristo during earthly ministry. Naniniwala tayo sa Kanya, pero yung kanyang ministry ay hindi para sa atin. Sa Romans nga, kapatid. Romans 15 verse 8. Malapit lang. Dito, dyan na lang. Wala sa script 15 verse 8. Romans ba yan? Sige. Pakibasa natin. Basahin mo ka. Para maintindihan natin na yung Kristo noon, merong purpose yun. No? Hindi yung 15 verse 8. Pakibasa mo. Sa Tagalog, babasahin natin, mga kapatid, no? Kaibigan. Romans chapter 15 verse 8. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay naging lingkod sa pagtutuli upang ipakita ang katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangako sa mga ninuno. Ibig sabihin, pagtutuli, ibig sabihin yan, hindi para sa atin yun. Dahil hindi naman tayo tuli. Sino ba yung may covenant of circumcision? Tama. Sino ba yung pagtutuli? Sino ba yung may covenant of circumcision? Di ba? Mga Hudyo yan. Yung Israel. So, si Kristo, ayon sa binasa ni Kuya Edong, sabi diyan ay naging lingkod sa pagtutuli, was a minister to circumcision. So, babasahin pa natin yung Matthew 15:24 para lang mapatunayan na hindi talaga siya para sa mga Gentile, no? Nung earthly ministry. Matthew 15:24. Hindi nangangahulugan na hindi na natin dapat siya paniwalaan. Pero ang paniniwalaan natin dyan, ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa sa sambayan ni Israel. So, linaw, ano? So, yun po, hanggang doon na lang tayo muna, no? So, yung Kristo natin, hindi yung Kristo ng Israel.
Amen. Ang Kristo natin ngayon ay yung Uno. Kristo na nasa langit, na siya ang ulo ng iglesia, Ulo ng Diyos. na hindi siya nagsalita direkta sa ating kapatid eh. Ibig sabihin, o yung Kristo sa langit, exalted Christ, meron pala siyang tagapagsalita dito sa lupa. Yes. Tama? Amen. Sabi natin Romans 11:13 na napakalinaw mga kapatid na itong si Pablo ay para sa mga Gentile. Siya ay ginawang apostol sa mga Gentile, ano? Sa number 2 na tayo, no? So 11:13. 11:13. Sabi diyan, Ngayon, ngayon magsasalita ako sa inyong mga hintil, palibasa ako nga'y isang, hindi marami. Isang apostol sa mga hintil. At niluluwalhati ko ang aking sarili, hindi naman sarili, ministeryo. Kasi akala nila, tinataas daw ni Paul yung kanyang sarili. Hindi. Itinataas niya yung kanyang ministeryo. Eh yung iba kasi, akala sa atin, we no worship Paul daw. Eh sinasamba nyo naman si Paul. Hindi po. Ang itinataas ni Paul, yung kanyang ministeryo, hindi yung kanyang sarili. Si Kristo pa rin. Si Kristo pa rin, no? At sabi nga niya sa ikalawang Korinto sa 4:5, ganito siya pag nangangaral siya, no? Kasi sabi nga 4:5. 4:5, pakibasa mo nga, bro. Ano sabi diyan sa 4:5? Sapagkat ikalawang Korinto chapter 4 verse 5, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. O di mga lingkod, di ba? At ang pinangangaral hindi sarili, Dahil kay Kristo. no? Dahil kay Kristo kami mga lingkod, at hindi namin pinapangaral, hindi namin binibida yung aming sarili, kundi ang Panginoong si Kristo. Tama ba? Amen. So dito makikita natin na si Kristo, si Paul pala ay apostol ng mga hintil. Eh ngayon, yung Kristo natin, mga kapatid, sa mga hintil, hindi talaga siya nagsalita sa atin. Gaya ng una niyang pagdating dito sa mundo, na talaga nagsalita siya directly sa kanyang bayan. Ay dahil yun naman ang purpose ng kanyang incarnation, iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan, di ba? Sabi ng Matthew 1:21, at upang sila ay tipunin, no? Sabi ng John 11:52, Matthew 23:37. Now, yung number 1, yun nga, ang foundation mo dapat Christ according to the mystery. Pangalawa, Paul as spokesman and pattern. Kaya sabi ng unang Korinto 11:1, unang Korinto 11:1, sabi diyan na maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw ay susunod kay Pablo, para kang sumunod kay Kristo, dahil si Pablo ay sumusunod kay Kristo according to the revelation of mystery. Hindi niya sinusunod si Kristo according to prophecy, sapagkat ang tema ni Paul ay mystery at ang tema ng 12 apostles at ni Kristo ay prophecy. So sana maintindihan natin yan. So sabi nga dyan, spokesman and pattern in this dispensation, Paul is the apostle sent to the Gentiles. Ngayon, yung kaninang nabanggit mo, sabi ng ibang mga grupo, hindi na daw si Paul ang spokesperson ngayon. Luma na yan. Luma na, pero ikaw nga paliwanag. May nakausap kasi ako, parang luma na yung pinapangaral mo eh. Tapos na yung grace. May bagong propeta na, sabi nga. Nagulat ako. Yung pala, Branhamites ba yun? Parang gano'n. Yung Branhamites na may false prophet na pinaniniwalaan. Ngayon, expert na ba si Pablo talaga? Basahin nga natin sa Acts 13. Okay? Kung hanggang saan ba si Pablo? Basahin natin Acts 13 verse 46 o mga gawa, sa 46.
Sabi diyan, no? Okay, sabi diyan na nagsalita ng buong katapangan si Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangan ipahayag mo ng salita. Sabi diyan ng Diyos sa inyo, yamang inyong tinataklo ito, tinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay ng walang hanggan. Kami ngayon ay, sabi niyan, babaling sa mga Gentile. Bakit? Sapagkat, verse 47, ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon. Narang sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga Gentile upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Pambira. Kung may daigdig pa, kinakailangan pa natin si Paul. Itong mga to, wala na atang daigdig sa kanila, kaya pinalitan na si Paul At ang ipinalit, mga kapatid, false prophet pa, no? Yun ang nakakalungkot, sapagkat hindi ka pwedeng umalis sa spokesperson, sa spokesman. Tinapos niya agad yung grace. Okay. No? Yung dispensation na tinapos. O ngayon, mga kapatid, hanggang sa dulo daw na, ang lilaw, no? Inilagay kitang isang ilaw sa mga hintil. Napundi na pala si Paul. Kasi, di ba, sabi diyan, nilagay na ilaw Sa mga end time pala, si Paul pundido na. Ngayon, yung tanong natin, kung pundi na si Paul bilang ilaw, sino pinalit? Mababasa ba yun? O mababasa ba natin na meron ng ilaw kasi napundi na yung ilaw? Hindi. Pero ang maganda rito, hanggang sa dulo ng daigdig. Na alam naman natin yung daigdig dito ay maaaring tumutukoy sa panahon. Tama? Hindi lang sa dulo ng daigdig. Hindi naman nakarating si Pablo ron O maaaring yung pangangaral niya hanggang doon. Pero ang natitiyak lang natin dito, mga kapatid, isang ilaw sa mga hintil. Hanggang sa dulo. Ngayon, ipatunayan nyo na may pumalit sa kanya. Tama? Ngayon, bakit namin sinasabi na si Paul pa rin ang spokesperson ngayon? Basahin natin ang unang Korinto 14:37. Basahin natin, no? Tagalog na Tagalog. No, parang no, Tagalog na Tagalog talaga, no? 13:47. 14:37, no? Pagka hindi pa ninyo naintindihan to, kayo na may problema. Sapagkat, kung iniisip ng sino man na siya ay propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Yung isinusulat pala ni Paul ay utos ng Panginoon. Ngayon, pansinin niyo yung salitang isinusulat ko. Sabi dyan? Kilalanin ang aking isinusulat sa inyo. Ibig sabihin, si Paul lang ang nagsulat ng kautusan sa body of Christ. Hindi nagsulat ng 12 apostles para sa body of Christ. Malinaw yan. Aking. Tama ba? Isa lang. Ngayon, sabi ng ikalawang Thessalonica, kapatid, para mabigyan natin ng diin ito, kasi pinalitan na yung spokesperson. Expire na raw, no? Sa ikalawang Thessalonica 2:15, sabi, 2:15. Hindi mo nalaman kung saan kasi yan. Ayan, 2:15. Kaya nga, Ikalawang Thessalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita o ng sulat mula sa amin. So, ibig sabihin, yung authority ni Paul hanggang sa sulat. Tama ba? Amen, amen. Ibig sabihin, kahit mamatay siya, may sulat siyang iniwan na dapat manatili tayo ron. Sa 3:14. Diretso mo yung basa. Yan pa rin. Sa 3:14, Okay. inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito at huwag ninyo siyang pakisamahan nang siya'y mapahiya. So, ibig sabihin, may parameter. Tama? Kung hindi sumusunod sa sulat na ito na isinulat ni Apostle Paul,
na itinuturo na nila, kasi hindi lang siya tagapagturo, marami na sila nagtuturo no, ay mahiya. So meron tinatawag na parameter na pattern of the message o tradition. Yung tradition nga dyan ano rin yan parang yan ordinance. Actually, yung salitang ordinance tsaka tradition, isa lang sa Greek yan, ordinance, no? Tradition o kautusan. Now, yung pangatlo dito na dapat nating maunawaan yung the saving grace today. Wala nang ibang gospel ngayon kundi yung death, burial, and resurrection according to 1 Corinthians 15:1-4, no? Ay binigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap kung paano si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing at muling nabuhay ng katong araw ayon sa kasulatan. So, sa mga tuwid, ang perfect at complete presentation ng gospel ngayon na hindi itinuro ng 12. Actually, hindi naman nila itinuro yan. Bakit? Gospel of the Kingdom yung kanilang tinuturo. At yung Gospel of the Kingdom, walang death, burial, and resurrection. Marami lang mga pastor ang matitigas ang ulo. Gospel of the Kingdom kasi. Kingdom. Ang kanilang tatanggapin dyan, ang kanilang Messiah. Ang kanilang Mesiyas at ang Hari. Yun ang kanilang tatanggapin. Basahin na natin sa uno. Kung ano yung napapaloob doon sa Gospel of the Kingdom. Basahin na natin sa Lucas 1:31 hanggang 33. No? Para natin malaman, ano ba talaga yung Gospel of the Kingdom na yan ay pinapangaral. Unang-una nangaral niya si John the Baptist. Pangalawa, Panginoon Kristo. Pangatlo, inutusan niya yung mga disipulo niya sa Matthew chapter 10:5-7. Lucas 1:31 hanggang 33. Lucas 1:31. 1:31 hanggang 33. Okay. Maganda yung hindi screen. 1:31-33. Pakibasa mo. Edo. Basa. 1:31. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Bakit? Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Okay. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Yun pala yun. So, literal ba na paghahari yan? Literal. Sa earthly kingdom to So, ibig sabihin, yung trono ni David, ito pang mali sa mga replacement theology, yung trono ni David, hindi spiritual yun. Tama? So, kung yun ang ibibigay kay Jesus Christ, hindi spiritual yun. Literal, visible, earthly kingdom po yun. Amen. So, dyan, makikita natin na sa ngayon, ang kaligtasan, by the way, ang Gospel of the Kingdom, earthly kingdom yun. Kaya nalulungkot ako doon sa mga pastor na pinag-iisa to No, merong isang pastor na nakapikit, si Boy Pikit. Mamagitin yung pangalan. Gusto niya na yung Gospel of the Kingdom tsaka yung Gospel of ni Paul, yung death, iisa lang daw. May tinanong nga akong ganyan. Ano sabi ba? Nagtanong ako, sabi ko, saan bang punta mo? Saan ba gusto nyo? Langit o lupa? Siyempre langit. Bakit yung pinapangaral mo shall inherit the earth? Ayun, nagalit na nga. So, hindi mo pwedeng pagsamahin yung dalawang gospel, mga kapatid, no? Kasi alam nyo, ganito lang naman yun Aminin natin, no? Naturuan tayo ng mali at yung nagturo sa atin, naturuan din ng mali. Hindi niya rin alam. Hindi rin niya alam yun. Hindi niya sinasadya yun na tinuro sa atin mali din. Yun ang foundation niya. O yun ang foundation niya, tama. So, yun ang naging foundation niya. Ngayon, ang kagandahan ganito, no? Dahil sa alam na natin yung tama ngayon, na yung earthly kingdom, yun pala yung mensahe ng Gospel of the Kingdom. Tama. Amen. Pero para saan naman yung mensahe ng gospel ni Paul? Sayin natin ng ikalawang Timoteo 4:18, no? Doon, kaya dito natin makikita na hindi nakita ng ibang mga denomination na mayroon pala dalawang kingdom.
Nung narinig nga ng isang pastor to, nagtataka siya. Tulungan daw ang kingdom. Ano? Kalawang ko. Ikalawang Timoteo 4:18. Magbasa mo. 4:18 na ikalawang Timoteo. Sabi. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa. At ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. So may kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So may kaharian pala sa langit. Sa English niyan ay heavenly kingdom. At lahat po ng maniniwala sa gospel of the kingdom sa lupa. At ang lahat ng maniniwala sa gospel of Christ, which is death, burial, resurrection, sa langit. O sige. Sa Efeso 2:6, no? Ang gandang talakayan to, no? Na dapat alam mo foundation mo. Tama? Ay, kasi kung mali gospel mo, laki ng simbahan nyo, ang laki ng ikapo nyo, ang ganda ng pangalan ng simbahan mo, papunta pala kayo sa lupa, sayang, ano? Ang inaasahan mo, langit. Efeso 2:6, At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sa makatuwid, positionally, tayo'y pinaupo, tapos na yan pinaupong kasama ni Kristo sa sang kalangitan, heavenly places. Tama ba, kapatid? Tama. Ngayon, tayong mananampalataya ng gospel of Christ o gospel of grace, yung death, burial, resurrection, ang ating pagkamamamayan hindi na dito sa lupa Sabi ng Pilipos 3:20, no? Pilipos 3:20. Sabi sa Pilipos 3:20, Opo, sabi sa sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid mga kapatid, yung pagkamamamayan natin ng mga body of Christ, na napalataya sa gospel of Christ, death, burial, resurrection, yung pagkamamamayan pala natin sa langit. Ngayon, pag ikaw ang inaasahan mo ay langit at ang gospel of the kingdom pinangangaral mo, panlupa lang yun So, by the way, hindi na pinapangaral ngayon yung gospel of the kingdom sapagkat meron na kang gospel na ibinigay kay Apostle Paul na yun yung gospel of grace na magkaiba yun. Marami din nakakaalam ng pastor yung gospel of the kingdom was postponed. On hold siya ngayon dahil nga to give way dito sa gospel of the grace of God ni Apostle Paul na tinawag niya rin gospel of Christ, gospel of salvation, at my gospel. Tinawag niya, inangkin niya yan So, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, na iba yung gospel ng 12. Pastor, ba't naman na-postpone, Brad? Na-postpone kasi they rejected their king at they rejected the last hope na si Stephen na yung huling pag-asa dapat huling pag-asa nila. Pinatay pa nila. So, ibig sabihin nun, elaborate mo. Yung sa Acts 7 kasi, binigyan pa ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay tumanggap sa Mesaya at pinadala nga ng banal na espiritu, puspos ng banal na espiritu si Stephen sa Acts 7, pero hindi pa rin nila tinanggap, ni-reject nila at pinatay si Stephen. Kaya yun na yung last straw. At yun na, panibagong revelation of the mystery na panibagong salvation, na programa ng salvation, ibinigay sa Acts 9. Tinawag si Apostle Paul. So, sa makatuwid, bro, nagkaroon ng tinatawag na transition. Tama? At isa sa transition, yung postponement ng kingdom. Ngayon, may nagtanong sa akin, saan mababasa yung na-postpone daw yung kingdom? Actually, kaya na-postpone, kaya naman namin nasabing na-postpone, kasi muling ipapangaral. Kung hindi na-postpone yan, bakit muling ipapangaral? No? Sabi ng Matthew 24:14, pakibasa natin. Kasi kung tuloy-tuloy yan, bakit? Ba't ipapangaral sa tribulation? Tama?
Matthew 24:14. Sabi sa Matthew 24:14. Matthew 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ay, anong wakas yun? Sabi ng 14. Wakas yun ng Great Tribulation. Sa una tribulation. Oo. Tapos, saan papunta? Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. So, yung sinasabi ditong paglapastangan, no, na sinasabi sa pamamagitan ng Daniel, ito po yung Daniel 9:27. Ano ibig sabihin nito? Sa gitna ng 3.5 years, magkakaroon ng abomination of desolation. At pag natapos yung 3.5 years, bago matapos yun, ipapangaral muna yung gospel of the kingdom sa lahat ng mga bansa. Tama ba? Dahil napos-pone, Na-postpone eh. edi babalik yan. Babalik. Ito na yung pagbabalik. At ang pagbabalik ay pagkatapos ng 3.5 years of tribulation. Tama ba? Ngayon, ang isa pang dahilan, bakit na-postpone? Nagbigay na kasi ng bagong gospel. Sa Galatians chapter 1:11, Galatians 1:11 and 12. Kasi ganito mga kapatid, kung dire-diretso yan, hindi na magbibigay ng revelation. Sabi yan sa Galatians chapter 1 verse 11 and 12, sapagkat tayo kung malaman ninyo mga kapatid, ang ebanghelyo o gospel na aking pinangaral ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin kundi sa pamamagitan ng payag ni Jesucristo. In other words, hindi galing sa 12. Ngayon, kung continuation pala yan, ba't kailangan pa ng panibagong revelation? Pwede naman siya magtanong sa 12. Yeah. Tama. Hindi na kailangan pang tawagin pati si Apostol Pablo. Oo, sila na lang. Pwede naman nila ituloy-tuloy yun eh. Diba? Bakit kailangan pang tawagin si Apostol Pablo at ibigay ang mystery? Saka yan, kaiba yan, iba talaga yan kasi mystery nga. Iba yung preaching according to the prophecy of Jesus Christ. Amen, amen. Tsaka yung body of Christ, mga kapatid, ito pa isang malaking issue, no? Sapagkat karamihan ng mga denomination ngayon, namangmang dito sa aral na ito, nakakala nila, pag nakabasa sila ng church, body of Christ na yan. Ayun nga yung problema, mahirap ipaliwanag. Tapos, ang problema pa lahat ng mga denomination, nagkukumahog na member daw sila ng Matthew 16:18. So, ang body of Christ po mga kapatid, we understand that we belong to the heavenly organism, not Israel's earthly kingdom, no? So, si Kristo po ang ulo ng iglesia, hindi na natin masyadong pahabain yan. Medyo malawak-lawak yan. Pero alam natin na bukod sa Church in the Wilderness at Little Flock, meron pang body of Christ. No? At yung body of Christ na yan, nagsimula yan, ang pinaka-founder niyan actually si Paul. Master builder. Bakit naman magiging founder si Kristo? Nasa langit niya. Tama? So, gumamit na siya ng founder. Yun si Apostle Paul. Pero, madaling yan, ay paliwanag sa susunod na mga panahon. Amen. Now, panglima, yung tinatawag na right division of the Bible. Yan ha. So, kung wala kayong right division, yun ang problema. No? Wala kayong, sabi nila, ganito hindi daw rightly dividing the word of truth. Correctly handling daw. No? Sabi nila sa ibang translation. Mali daw yung King James, correctly handling the truth daw. Paano yung dinivide ng Diyos yung langit at lupa? He correctly dividing the, correctly handling the heaven. Correctly handling ba ginawa ng Diyos? No. Tama? Kaya nga, nakikita natin yung King James Version lang yung nagsasabi ng
rightly dividing the word of truth. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag binasa mo sa iba, tulad nito example ko yung Tagalog O ito, merong Tagalog yon, pero pag binasa mo rito sa Tagalog, ang nakalagay, pagsikapan. Hindi mag-aral Di ba? Pag Tagalog ang study, mag-aral. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng So, katotohanan. correctly handling nga So, anong Kasi nawala yung hati. paghahati. So, napakaganda talaga kung King James gagamitin natin. So, sabi dito, right division of the Bible, not all the Bible is written to us, but all is written for our learning. Okay. Yung number 6 naman, yung progressive revelation. Tama ba? Na ang Diyos, nagsasalita siya sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang paraan, o sa iba't ibang. So, sabihin na natin, ang Diyos sa iba't ibang progressive na mensahe, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang panahon. Tama ba? So, hindi lahat ng instruction ng Diyos binagsak lahat kay Noah yun. Okay? Hindi, magkakaibang instruction yan. No? At progressive yung revelation, hindi isang bagsak, hindi at once. Amen? Amen. Halimbawa na lang, kapatid. Yung 12 apostles, hindi binagsak sa kanila yung revelation. Yung revelation of the mystery. Tama? Ang tinuro sa kanila ay prophecy. Pagdating kay Paul, ang payag kay Paul ay mystery. At pag natapos na yung dispensation of grace kay Paul, babalik na naman uli sa prophecy. So, dapat maintindihan po natin yung paghahati-hati na yan. No? Yung dalawang programa. Medyo malawak-lawak din pag-usapan yan. So, sabi dyan, God revealed truth in stages. Today, He speaks through Paul's epistles. Tama ba? Amen. So, kung gusto mong malaman kung ano yung kalooban ng Diyos at ginagawa ng Diyos ngayon, punta ka sa Romans 2, Philemon. Bakit? Kasi, pag lumabas ka doon, iba ang gustong mangyari ng Diyos sa labas nun. Ibang program yun. Kaya nga, yung mga matitigas ang ulo na ang Hebrew daw ay for the body of Christ, ang pakiusap ko lang mga kapatid, maging seryoso kayo sa pag-aaral. Hindi lahat ng binabasa ninyo sa Biblia para sa inyo. Sulat na lang Hebrew Hebrew. Ano naging hintil? Hebrew. Tama. Pero meron akong ano yan, sa FB na nilinaw ko yan. Okay. So number 7, we are under dispensation of grace. So dapat maunawaan natin kung nasang dispensation ka ba. Tama? Kaya may timeline So sabi niyan, law and kingdom programs are not program today. So malinaw po yan, no? Wala tayo sa ilalim ng batas. At yung kingdom program na sinasabi dyan, yung earthly kingdom, wala ngayon yan. Postpone yan Tama? Naipapangaral nga sa sinabi mo kanina, Matthew 24:14, pagkatapos ng 3.5 years, bago matapos yon, ipapangaral mo na yung Gospel of the Kingdom, at ang mga ngaral nun, yung 144,000. Mga virtues yung sinasabi nila. Number 8, whole scripture is inspired or given by inspiration, no? Hindi inspired kasi inspired past tense yan, mali yan. All scripture is given by inspiration, not inspired inspiration, by inspiration, but not all applicable. So yung Romans to Philemon is directed to us, summary without foundation. Sabi yan, summary without foundation, your proving may be based on wrong parameters. No? Ngayon, kung ilan to? 8, no? 8. Foundational. Kasi napakarami pa, pero itong 8, palagay ko, medyo matibay ka na dito sa 8 na ito. Tama? Kapatid? Tama. So, number 2, you need maturity in doctrine. Yan, ikaw na yan. Ikaw na yan, bro. Ako naman na mag-ano na magbubuklat. Ito. Ibig sabihin ng you need maturity in doctrine, kailangan mag-aral tayo para maging
malaman natin ang katotohanan, no? Yung dire-diretsong pag-aaral. Basahin natin sa Ephesians chapter 4, verse 13 and 14. 13 and 14. Sabi po dyan, sige bro, basa. Ikaw na. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. 14. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. So, kailangan natin maging mature, no? Matured sa Word of God, sa tinuturo sa atin, sa doktrina, sound doctrine kung tawagin ni Apostle Paul. Kung minsan chinik ko yan sound doctrine, ababasa mo lang siya kay Apostle Paul yung sound doctrine, yung laging binabanggit yan doon sa dati kong pinanggalingan, no? Na nung ako'y umalis, ang sabi, nagparinig pa sa Facebook, bakit itong mga ito ayaw ng magaling na aral? Magaling na aral. Pag in English mo kasi sound doctrine yun yun yung kay Apostle Paul. Kaya nung minsan, napikon ako, no? Dahil pinaparinggan kami, sinagot ko yung sa comment. Sabi ko, pakipaliwanag naman, brother, yung sound doctrine o yung magaling na aral. Ang ginawa, in-unfriend ako Tapos binlock pa ako. Sabi ko, ba't gusto ko lang ipaliwanag yung sound doctrine yung magaling na aral kasi alam ko na nga, naki-Apostle Paul yun. Nung time na yun. Kaya, sila, hindi nila alam yun. Akala nila buong Biblia yun. Yung sound doctrine. So, yun. Immaturity being tossed about with every wind of doctrine. So yun, madali ka kasing pag immature ka, hindi ka pa masyadong malalim sa pag-aaral, madali kang mauto, madali kang mapalusutan, madali kang maingganyo ng mga magagaling magsalita. Kasi may mga enticing words dyan Yung mga marurunong sa pagbaluktot ng mga talata, yari ka dyan. Pag hindi ka marunong, hindi ka nag-aaral. Una-una, magaling dyan. Yung sinasabi nila nung araw, di ba? Si Brother Eddie, galing talaga yan. Pag nagsalita yan, mababasa lahat ang aking sinasabi. Sabi niya, ang mga sinasabi ko may basihan. Nasa Biblia lahat. Kung di mo alam na di naman pala lahat ng nababasa ay para sa'yo. Di, atay ka na, di ba? Pagmamalaki mo na yun. Anong mali dyan sa sinasabi ng aming sugo? Sabi mo pang gano'n, nagagalit ka pa. Yung maturity naman, being grounded in Christ and able to discern truth from error. Dito ka na sa 13-14. So, basahin natin sa Hebreo 5, 13 hanggang 14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhas ay isa siyang sanggol. Ngunit, sa verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen. Yun ang maturity. Signs ng maturity, yun nga, kailangan stability in faith, not easily deceived. Hindi ka madaling maloko or mabudol, di ba? Yung right word tayo ngayon, nabubudol ka, ganyan. Iba naman, nakulto ka, no? Umalis sa MCGI, madalas ganyan ang naririnig ko, nababasa ko Nakulto tayo, sabi ganon. Ayaw namang nagagalit naman yung mga naiwan sa loob. Di ba? Galit na galit sila. Bakit mo sasabing nakulto kayo? Nandito pa kami sa loob. Ibig sabihin, kulto kami. Kaya ako iniiwasan ko rin magsalita ng nakulto sila Sabihin ko na lang nabudol. Yan. Ability to use scripture properly. Right division. Yan yung right division. Kailangan alam natin yung
word of truth, yun yung alam natin yung Sa atin. truth for Israel, for the nation of Israel, shall inherit the earth, at truth for the body of Christ in heavenly places. Yun ang destination natin. Tapos number 3, discernment between sound doctrine and false teaching. Ayan, malalaman mo lang yan sa continuous na pag-aaral. Madidiscern mo na. Yun nga, yung sound doctrine kay Apostle Paul, yung mabuting aral, or magaling na aral pala, magaling na aral. Yan yung sinasabi na sa Tagalog, no, yung sound doctrine. Na madalas sabihin yan ng mga taga-MCGI or kailangan natin yung magaling na aral. Tapos yung umaalis, bakit ayaw nila ng magaling na aral? Di nila alam si Apostle Paul yung aral ni Apostle Paul yun. Amen. Okay, application. Like a baby cannot test food properly, a spiritual child cannot prove doctrine properly. Growth is necessary. So yung mga bata pa lang, yung hindi pa masyadong matured sa pag-aaral, simula pa lang, siyempre madali pa siyang matangay. Or madali pa, yung mga baby, di ba? Bibigyan mo lang ng candy. Di ba, yung mga bata? May lasot pa tayo. Oo, bibigyan natin ng candy. Ay, dito, lollipop, lollipop. Diba? Parang ganon. Paano kung may lason yung aral? Patay na. Madali nang Kasi candy. Kaya ganon. Kaya kailangan yung spiritual child cannot prove doctrine properly. Kaya kailangan nating lumago. Growth is necessary. Ano natin? So, Okay, Pastor so ganito, no, mga kapatid, ang ganda, maganda yung ano, no. So, yung sinasabi natin dito sa 5 ng Hebrew, na yung discernment mo, kasi ang maturity, pinapractice mo yung pinag-aaralan mo. Meaning, hindi lang ito head knowledge, no, ang dami mong alam, no. Ang dami mo na makaaway. Yes. Wala ka namang ginagawang mabuti. Meron din. Practical. Practical. Kaya nga, by duration of use ang tawag sana dito no? Dahil sa pagsasagawa, meaning may gagawin para sa maturity, hindi lang yung daldal ka ng daldal, dapat may pagbabago, gusto mo ring baguhin ka ng salita ng Panginoon, no? Kasi ang maturity, hindi lang naman position yan, kundi practicality yan. Yung sinasabi, Pastor, na walk what you talk. Yes, practice what you preach. Tama, no? What you preach. Kung tawag sa'yo sugo, sumusubo ka pala, hindi sugo yun. Di ba, no? Ang matindi, no? Pero yung iba, ayaw pa rin maniwala Hindi, pero ba't ako naniniwala? Kasi galing sa loob Hindi naman to, hindi naman, sige nga. Yung mismong ginawan, yung nagsabi, nagkwento na gano'n ang ginawa sa kanya. Before Thanksgiving daw, nag-microphone pa. Hindi naman siya naninira kasi nasa social media tayo at saka wala naman pangalan. Hindi naman tayo nagbabagot ng pangalan. Nung umalis ako, wala naman, hindi ko naman yan Oo, tama. Personalan. Naaral ako, nag-focus. Ngayon, napapagkwento. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwedeng ihiwalay mo yung aral sa pamumuhay. Yun. Kaya na-example natin. Oo, no, na sugo ka, tapos sumusubo ka, mahirap Promise yun. what you preach. Hindi pwede ganun. Practice what you preach. Kasi ang maturity, hindi siya theory. May application siya. Amen ba mga kapatid? Dapat yung buhay mo nagbabago ayon sa salita ng Diyos na itinuturo mo. Amen. So bago mo turuan yung ibang mga tao na magbago at ayusin yung mga buhay nila, dapat makita sa buhay mo na maayos ka. Pastor, kasi yung ganyan, di ba, kailangan, yun nga yung may indwelling ka dapat ng Holy Spirit. Ayun, indwelling ka. Kung hindi ka naman saved, di ba, ayaw mong maniwalang saved ka, wala kang sealing with the Holy Spirit. Sa problema ron, ano? Paano ka walk by the Spirit? Ayun ang problema. Walang experience ng salvation niya. So yung discernment, sabi dito, ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Teka muna, paano ka nagkaroon ng matinding discernment? Kasi naging biyasa ka sa katotohanan Di ba? Yun yung foundation. Kaya nga, bago maturity, foundation muna. Hindi ka pwede maging matured pag mali ang foundation mo. You must be growth sa knowledge
at truth. Sabi nga ni, let's go to 2 Peter, no, kapatid, kailangan din natin ng tinatawag na practical growth. Sabi ng 3:18, no? Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sumasa kanya nawa ang kalawalatian at ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Sabi dito, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Actually, hindi naman din para sa kanila yan. Ang moral truth dito, nung tumanggap ka doon sa aral na magaling at sa gospel, hindi mo naman kilala si Kristo kagad eh. Hindi mo naman alam kagad kung anong posisyon mo, kung ano identity mo eh. Pero habang ikaw ay nananatili muna sa foundation, yung maturity, nangyayari na yon. Once na tama yung foundation mo. Okay, at yun nga po, mga kapatid, ano, yung stability in faith, ability to use scripture properly. Tama, hindi yung basta-basta cherry picking, ano, may mga kuha ng verse, paglalabanin yung dalawang verse. Ano, halimbawa itong Ephesians 2:8-9, ilalabang kay James na faith without work is dead. Yung mga ganun bang mga, ano, pag walang right division, paglalabanin, pagsasabong-sabongin yung mga talata, which is hindi right division yun. So, let's go to number 3. Let's go to number 3. Sabi dyan, you need full understanding of the mystery and your identity in Christ. Ito medyo mabigat-bigat ito, mga kapatid. Pero, hindi na natin babasahin lahat. No? Gagabihin tayo rito. Knowing the mystery of Christ, yan, importante ito sa full understanding, the church, the body of Christ, not revealed before fall. Ito, medyo mabibigat na ito, kaya lang dapat magkaroon ka ng full understanding dito sa mystery and your identity in Christ. No? Knowing your identity in Christ, you are sealed, accepted, and complete in Him. Ito mga bagay na ito, pag naunawaan mo, doon mo mauintindihan yung eternal security na yung salvation, hindi ka lang iniligtas, iniingatan ka pa dahil hindi mo kayang ingatan yung sarili mo. Tama ba, kapatid? Kasi kung kaya mong ingatan ang sarili mo, hindi ka na niya siselyuhan. Diba? Wala lang ceiling eh. Tama. Diba? At hanggang ngayon, mga kapatid, ay pinipreserve tayo ni Kristo at ang Diyos. Ano? May mga pag-aaral tayo tungkol siya. Knowing your inheritance and calling, heavenly hope, dapat maunawaan mo kung saan ka pupunta pag namatay ka. Amen? No, hindi yung pagka tinanong mo yung tao, alam mo ba, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ay, Diyos na nakakaalam niya, wala nakakaalam niya. May makakaalam niya pag patay na, hindi ganun. Kapatid. No? Ang Diyos, mahal ka ng Diyos na bago ka mamatay, ay bibigyan ka niya ng katotohanan. Okay. Knowing your identity, knowing your inheritance and calling, heavenly hope, being spiritually independent, sabi dito, not relying blindly on tradition. Ayan, yun nga yung binabanggit ko. You need full understanding of the mystery in your identity in Christ. Kasi pag hindi ka umabot dyan, so kaya ito. Ano naman? Ano? Okay. You need